One Piece full chapter ng 1128 at ang pamagat nito ay Sun God RPG. Let's go, At ang cover photo nito ay isang dragon na nasa ibabaw ng bulkan at nagbabarbecue ang Straw Hat at ang iba ay nakasakay sa walis at lumilipad kasama ang isang itim na pusa at kasama rin nila ang dragon. At ang mga uniform nito ay katulad sa Harry Potter. Magsisimula ang kabanata sa Big Steel Castle. Binuhat ni Sanji si Nami at tumalon pababa mula sa kastilyo kasama sina Luffy, Zoro at Usopp. At pagdating sa baba nila Zoro, Luffy at Usopp, Nami ay makikita ang kaharian na gawa sa Lego at may isang malaking puno ng Yggdrasil sa gitna. Ipinaliwanag ni Zoro na nagising siya sa kabilang bahagi ng bayan at narinig niya ang ingay ni Luffy at pagkatapos ay sinundan niya ang ingay upang mahanap si Luffy at may nakalaban isang higanting koneo at sandali lang niyang itong natalo. At kay Luffy naman tayo guys at kay Usopp. Sinabi ni Luffy kay Usopp na dapat niyang talunin ang isang leon na yon ng mag-isa. Tugon ni Usopp at nataranta siya dito. Simula nang nagising siya habang kinakain ng pusa. Sinabi ni Usopp, ang kaharian ng ito ay hindi Elbap dahil normal ang laki ng kanilang higanteng warrior outfit o yung kanilang suot. Kaya ang grupo ng Straw Hat ay nagpa siyang pumunta sa higanteng bayan upang tanungin kung ano ba ang nangyayari. At habang patungo sila sa bayan ay may nakasulubong silang isang normal na lalaki na mabalbas at nakasuot ng panghiganting damit pero ito ay normal lamang at ito ay nakasakay sa isang higanting tipaklong. Ang lalaking may balbas naman ay bago lang kayo dito. Ito ang Land of God. Ipinaliwanag ng lalaking may balbas na ito ay isang bansang pinamumunuan ng mga Diyos. Ito ang Diyos ng Ear God o ang Rabbit, the Spike God at ang Scat. Ito po yung pusang namamahala sa kastilyo. At napakwento pa ang balbasaradong lalaki at ang sabi ay kailan lang na mayroong insidente ang Ear God Rabi ay sinunog hanggang mamatay sa labas ng bayan. Tapos napasabi na lang si Luffy na ang sama ko pala. Si Luffy pala ang may gawa noon. At bigla na lang tinakpan ng bibig ni Luffy ni Usopp. At si Nami, Zoro at Sanji naman ay sumipol lang. Kasi sila ang may kagagawan sa pagkamatay ng Ear God Rabi. At ang lalaking mabalbas ay nagsabi kung nagugutom kayo ay maaari ka pumunta sa ating bayan para kumuha ng rasyon. Ngunit hindi maaaring pumunta sa kabilang panig ng kastilyo. At bakit naman si Luffy? At ang sabi ng lalaking may balbas, nandun kasi ang Son of God Temple at ito ay binabantayan ng mababangis na tagapag-alaga at walang nakakalapit o nakakabalik pag pumasok doon. At pinigilan ni Nami ang matanda na, teka, huwag kang magsalita ng ganyan. At napangiti si Luffy. Sa kwento ng matanda, mukhang nagkakaroon ng interesado si Luffy at Zoro at pareho silang tumakbo papunta sa templo ng Diyos ng Araw. Ito naman si Sanji, pinagalitan si Zoro na laging sumasama sa kabaliwan ni Luffy. Habang tumatakbo si Luffy ay nagtataka ito kung bakit parang napakahaba ng kalsada at mukhang napakalawak ng buong kaharian ngunit biglang nakatama siya ng isang bagay na hindi nakikita at nabasag ito. Ito pala ay isang malaking higanting salamin. At kaya pala sobrang lawak gawa ng salamin dahil ito ay nagre-reflect sa bawat salamin. Kaya mapapakanta ka na lang ng ang mga tao sa bayan ng Lego ay nabigla nang makita ang mga bitak ng langit sa itaas nila. At ito namang si Luffy patuloy naman binabasag ang salamin hanggang ito ay gumuho na. At doon makikita na ang buong kaharian ng Lego ay isang modelo ng diorama na inilagay sa isang higanting silid. Ang diorama ay nasa loob ng isang malaking hawla na natatakpan ng salamin. May pinto na may laki para sa isang higante. So guys, hindi lang ito isang maliit na box dahil mayroon siyang pinto para sa higante. Sa silid ay may ilang mga furniture tulad ng isang higanting kahoy na mesa at sa ibabaw ng mesa ay mayroong 5 nakakalat sa sahig ng kwarto kung saan nahulog si Luffy. Ang mga kasamahan ni Luffy ay nabigla sa nangyari. Ang sabi ni Nami, hindi pwede. Anong nangyayari? Ang sabi naman ni Sanji, kung may mga higanting naninirahan sa gilid na ito, ay para tayong mga alagang hayop na nilagay sa hawla. May misteryosong nagsalita at ang sabi, ano ang ingay na yun? At kung kakamping nga ba ito? At nagsabi siyang, tulungan niyo ako. At sinabi nga dito na si Chopper ang nagsasalitang iyon. At sinabing nahuli daw siya at inilagay sa labas ng hawla. At agad itong pinakawalan ni Zoro at umiiyak at niyakap si Nami. At agad nagsabi si Chopper na
Salamat, ako'y natutuwa at nahanap niyo ako. Ang sabi naman ni Nami kay Chopper, kawawa ka naman, ayos lang. Ngayon may utang ka sa akin. Sabi naman ni Chopper, matigas ang kwelyo ko kaya hindi ko matatanggal. Akala ko talaga ito na ang katapusan ng buhay ko. Sabi naman ni Yusuf, Uy Nami, kanina ikaw ang umiiyak ah. Sinusuri ni Yusuf at Zoro ang lahat ng mga bagay sa mesa. Ganon din naman ang ginagawa ni Luffy sa sahig. Napasabi si Zoro, ang isang silid na itinayo ay para sa mga higante, ngunit may mga sukat na damit na tao. Sa palagay ko, ito ay tulad ng pagpapalit ng damit para sa mga manika. Ang sinasabi naman ni Luffy, ang silid na ito ay puno ng mga bloke, ang tinutukoy ay mga Lego. Si Usopp naman ay napaisip kung ang God of Sun ay talagang maselang tao. Sabi naman ni Sanji, ay oo, ang lupaing ito ay puno ng mga ito. Ang dahilan kung bakit hindi matiis ang amoy noong inihaw namin ang kuneho. At ipinagpalagay ni Sanji na ang higanting silid ay ang Sun God Temple. Sabi naman ni Zoro, ang mga taong nakakostume na nakatira sa bayan ng diorama ay parang alagang hayop para sa Sun God. Pinagmamasdan niya ito sa pamamagitan ng salamin. At guys, biglang lumitaw ang dalawang bagong higanting hayop sa higanting silid. Isang higanting ahas na ang pangalan nito ay batay sa On the Word Serpent, Jormungand sa Norse mythology, at ang Mugen ay isang higanting uwak na may bungo sa ulo at ang pangalan nito ay pinaghalong Munin at Hugin. Ito ang mga uwak ni Odin sa mitolohiya ng Norse. Si Luffy at ang iba pa ay lumalaban sa kanila. Sinira ang mga gamit sa silid at pinaliyab ang silid. Nagkagulo at nagkalaban na sila doon. At sa kabilang dako naman ng room ay pinakita na ang Son of God ay naglalakad sa isang koridor patungo sa silid ng kwarto na may simbolong Z ang pinto. Ang Sun God na to ay isang higanting mas malaki kaysa sa anumang normal na higanting nakita maliban kay Ors. Hindi mawarian kung ano ba ang giant ng Son of God, kung ito ba ay babae o lalaki. Ito ay isang slim giant na nakasuot na itim na mahabang tunika at isang bungo ng usa na may malaking sungay at may nakatakip sa kanyang muka. Ang Sun God ay may tungkod kalasag na may simbolong araw. Napansin ng Sun God na ang usok at ingay ay nagmula sa silid. Kaya ang Sun God ay pumasok sa silid. Nang pagpasok ng Sun God, laking gulat ito nung nakita si Luffy na sinisira nito ang kanyang silid na kinakalaban ang mga hayop. Si Luffy ay gumamit ng Gear 5 at tumatawa sa gitna ng apoy na nasusunog. Tapos ay ginamit niya ang Gomu-Gomu no Down Pistol para talunin ang higanting ahas. Sa kabilang banda naman ay tinalo ni Zoro ang higanting uwak. Pumasok ulit ang grupo ng Straw Hats sa diorama para makaiwas sa Sun God at muling nagpakita na naman ang higanting pusa. At galit na galit nga ang pusa. Yun, bagang binanatan nila sa ulo ang pusa. Tapos sinakyan nila sa ulo ang pusa. At guys, ayun, may nakita nga palang mapa si Nami. At ito daw yung blueprint. At yung pusa naman, nagsabi kay Chopper na hindi niya daw ito makakalimutan. Ang sabi ni Zoro ay papunta na siya rito. Ang tinutukoy ni Zoro ay itong Son of God. At pinapakita rito na nakasakay sila sa malaking pusa na kung tawagin ay Scott. At hinahabol nga sila ng Sun God. Ang mga tao naman ay nabigla dahil nakita nila ang godson nila ay galit na galit. Nagsabi si Nami na kailangan nating humanda at dumiretso para tayo ay makalabas at kailangan natin mabasag ang pader. At sumang-ayon naman dito si Luffy. At lalabas nga daw sila doon. At ang Sun God naman ay nagsabi na hindi kayo makakatakas sa lugar na to. Guys, hanggang dito na lang ang ating manga spoiler. Hanggang sa susunod na lang. Bye-bye.